Magandang, gabi po sa Pilipinas, magandang tanghali po dito sa UK, saan man po dako kayo ng, mundo naroroon. Isa pong mapagpalang, pagbati ang aming ipinaaabot sa inyo. Kami po'y nagagalak at kayo'y aming, kasama sa araw na ito. Ngayon po tayo magsisimula po sa prayer na ni Sister Merly. Dakilang Diyos, Panginoon naming mahal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Kayo po ang Diyos na buhay, ng aming tagapagligtas, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, at muli kami nagkasama-sama sa harapan ninyo, Panginoon. Samahan niyo po kami, Lord God. Alam po namin na marami kayong gustong iparating sa amin, na ito po ang magiging gabay at sandigan namin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong paggagabay at patnubay sa araw-araw na aming buhay, sa aming kaligtasan, sa aming kapayapaan, sa aming kalusugan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay ang bawat pamilya ng aming kapatiran ay ligtas sa lahat ng oras, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami ay nagtipon-tipon muli, Panginoon, upang makinig ng iyong banal na salita, ng iyong katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po kay Brother Albert na siya ang nagpapaunawa sa amin sa lahat po ng inyong gustong iparating sa amin, na ipinapaliwanag niya sa amin ng mabuti. Dahil sa totoo lang po, Lord God, minsan ay hindi namin naunawaan, pero nagpapasalamat po kami kay Brother Albert na handa palagi siyang ipaunawa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya mong walang hanggan sa aming lahat ng aming kinabubuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po namin kakayanin kung wala po kayo. Panginoon, lagi niyo po kaming samahan at ilayo po sa lahat ng mga karamdaman, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan sa lahat ng oras ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkakasala. Sa araw-araw ng aming buhay, kami po ay nagkakasala, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patawad po, Lord God, patawad. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thy kingdom
Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay ating marinig ang aking brother husband para sa kanyang inspirational talk. Mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay mula po sa aklat ng Hebreo or Hebrew chapter 6 from verse 1 and the following. Ito po ang sinasabi. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo mga mga tuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka mahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag ng kahihiyan. Ito po mga kapatid, ang akin pong ibinahagay sa inyo ay ito po ay na uukol sa kagaya nating naliwanagan na nag-aral ng salita ng Diyos. Marami nang nalaman, marami nang ika nga po ay nabuksan sa katotohanan. Ah, sapagkat tayo po ay dati nasa dilim na sa pakikinig natin ng salita ng Diyos ay unti-unti tayong nakalasap ng liwanag. Nalaman natin yung mga totoo, lalo na sa pagsamba. At sa akin pong sariling karanasan, talagang dapat po ay makaiwas na doon sa mga bagay na ipagkakasala ng ating, lalo ng ating kaluluwa, ng ating sarili sa pagkakasala sa Diyos sapagkat napaka-imposible na po pala na kung tayo ay nakalasap na ng doon nga po sa pakikinig, hindi pa man po tayo dum, dumarating doon sa tayo po ay nababaptize at alam ko na tayo darating sa mga puntong yan, sa mga panahong yan na tayo ay makakaranas din tayo ay mabaptize ng ika nga ay tunay na pagbibinyag galing sa banal na espiritu ay tayo po ay kung tayo magkakasala muli ay hindi na po natin maibabalik pa muli, hindi na ulit tayo makakahingi pa ng ng ika nga po ay nakakatawaran sapagkat yun po ay kung tayo magkakasala muli ay parang sinasadya na natin na tayo magkasala. Sa akin pong sariling karanasan, ah, nakakaiwas na po ngayon ako sa doon sa mga bagay-bagay na lalo po sa kasanlibutan, doon sa mga pagsama-sama sa mga kung ano-ano mga grupo at tayo naman hindi naman natin
although mga kaibigan natin, mga mahal nating kaibigan, dapat kinokontrol din natin kung hindi maganda kung hindi ganun, ganyan po ang ginagawa, kung hindi maganda yung udyok o yung nagiging pagsama ko sa kanila na mas lalo akong mapapabalik o mabubulid muli doon sa mga lumang ginagawa na ako'y nanggaling na doon, ay yun po yung aking pinaglalabanan sapagkat sabi nga po rito, dito po sa verse, dun po sa verse 6, at saka mahiwalay sa Diyos. Yung pong pagka tayo nagkasala na at tayo ay hindi na muli tayo makakalapit muli sa Panginoon, hindi na tayo mapapagbigyan. Isang beses lang po tayo pagbibigyan pagka talagang tayo ay ikang may hubog na o hitik na sa kanyang mga aral. Ito po sinasabi. At saka mahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli sa hayag ng kahihiyan. Totoo po ito sapagkat kung tayo po ay siguro naman po na tayo may mga nakakausap sa labas na proud tayo sinasabi na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kasama tayo sa dito po sa Church of God. Ah, ngunit kung tayo po'y mapapansin ng iba na hindi rin maganda yung ating ginagawa, ay sa Diyos po yung balik ng kapulaan sa atin na kaya tayo hindi sasamahan ay may nakikita sa ating hindi maganda. Kaya yan po yung aking iniiwasan din. Hindi na po kami nakikihalubilo sa kung kani-kanino. Maliban ko ang mga mag-aayay, mga kapatiran na talaga namang minsan-minsan lang magpangitan ng personal. Ngunit sa kapanahunan po ngayon, kami po ay ang mag-asawa ay bahay-trabaho lang, bahay-trabaho. Gaya po kahapon, ako po'y napa-attend nung kasi yung aking pasahero ay umattend ng kasalan. Eh, ako may natutuwa at ako'y naanyayahan doon sa kainan. Ngunit ganun lang pala yung simple. Wala sinabi sa mga Pilipino yung kanilang kainan sapagkat sila ay biscuit sandwich lang. Kaunting alak, kaunting mga kape, juice, ganun lang yung handa nila. Ngunit ako may siyempre, nagutom din ako. Yung lugar kong napuntahan, wala namang mabibila. Ikot ko na yung buong village, wala silang shop doon. So, nagtiis ako doon sa sandwich. Kahit ako, kaya ako umuwi, gutom na gutom. At doon pa lang po, ay inaalok nila ako ng pag-inom na ano, pwede ka ako, hindi ko na maisira sa kanila na galing na po ako doon sa naging bilanggo po ako ng paglalasing. Matagal pong panahon nung ako'y makilala po ng asawa ko, bago ako niya makilala at hanggang ako'y makilala niya, at siya po ang aking buhay na saksi nung ako'y kasalukuyang bilanggo ng sa paglalasing. Noon walang oras, hindi ako makakain ng umaga nang hindi ako nakakainom ng alak, hindi ako nakakakain ng tanghalian hapunan nang walang gin sa aking tabi. Ganyan po ako nung araw. Kaya ayaw ko na pong balikan yon. Kaya ito po yung naging ito po yung aking naging batayan na kung ako ay hindi lang po doon sa makaiwas tayo sa ganyang mga bisyo. Dito po sa kapaligiran, marami tayong hindi natin alam na yun ay magiging sanhi ng ating pagkakasala. Akala natin maganda yung ating ginagawa. Ngunit yun po yung aking iniiwasan sa ngayon sapagkat sabi nga po rito sa aklat na ito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kalooban ng kalangitan at ng mga kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, ito po yung pakikinig natin, at ng mga kapangyarihan at panahong darating, at saka mahiwalay sa Diyos ay hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Hindi na pala tayo pwedeng magsisi muli kung tayo ay makakaranas muli na tayo magkakasala. Pero ito siguro po doon sa mga taong talagang nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pero kung
kahit po tayo ay ah, araw-araw o linggo-linggo'y nasa gawain, ngunit hindi naman tayo nakikinig ng aral at masabi lang tayo na naririto, tayo i-present, ay siguro po yung mga taong ganun ay hindi maaapektuhan nung salitang ito ng Diyos hanggang sa talaga sila makakatanggap. At ako po yung nagpapasalamat at isa po ako sa nakabahagi ng gawain ito at sapagkat hindi lamang po sa material na bagay talagang kagaya nga po ng malimit kong i-share din sa inyo, yung isa pa pong salita ng Diyos na nakasulat doon sa aklat ng Mateo. Yun po yung lagi kong ibinabahagi sa inyo doon po sa 6:33. Unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ating inaasam sa buhay ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Yan po lagi yung kung may magtatanong sa amin kung ano yung aming sikreto, yun po laging isineshare ko, yung verse na yun. Maniwala sila sa hindi, yun po yung aking isineshare. Sapagkat ganun din po yung aking doon sa ating mga kapatid na pinagdadaanan ng mga problema. Wag po kayong magsawang makinig ng salita ng Diyos sapagkat yan po ang makakapag-alis o makakapag-hilom ng ating mga suliranin kagaya po nangyari sa aming mag-asasa. Marami po kaming pinagdaanan, sabi ko nga po doon sa aking kapatid noong na nasa sa Pilipinas, hindi pa yan mas Nakakaawa rin naman po ako sa kanila sapagkat siyempre yung buhay po kasi sa atin iba kaysa rito. Dito kasi kahit kaunti ang kinikita, masipag ka lang hindi ka naman magugutom. Sa atin talagang pag wala kang trabaho, talagang wala kang kakainin. Kung wala kang aasahan, wala kang kakainin. Ngunit yun nga sinasabi ko, yung naging karanasan namin dito, sa aking asawa na lang, ilang beses siyang pinagdaanan ng sa kalusugan, sa aming mga anak, sa akin sarili, yung aming mga pinagdaanan din, eh, sapat na yung aking karanasan sa gawain upang ibahagi sa kanila na yung blessing na yon ay dahil sa pananatili at sa pagdalo ko sa gawain ito ay talagang ipinagkakaloob ng Diyos. Ang aming kalusugan ngayon, sa aming kalusugan, ang aking may bahay, awa ng Diyos, hindi na siya nagkakasakit, nagiging healthy na yung mga resulta. Ganun din po yung aming mga resulta, ang aking resulta ng aking diabetes, ika nga po nung aking diabetic nurse nung 2 weeks ago. Kasi ito po yung pa third year na every 6 months meron akong blood test. Ito po yung patatlong taon na yan naman po ay ipinagpapasa Diyos ko na at hindi ko naman po pwedeng iasa sa mga gamot-gamot lang yung aking although may mga gamot ako, nagte-take pa rin ako kasi yung pong yung pong payo ng doktor, kalooban din po ng Diyos yun na kung tayo binigyan ng maintenance, kung tayo may problema sa kalusugan, ite-take po natin yon. So, pagka po unay Diyos po at sa isang taon ay nag-clear po uli yung aking sa blood sugar, ang sabi po ng aking diabetic nurse ay may i-withdraw na pong gamot doon sa akin. I-withdraw na po yung aking mga tabletas at yun po yung. Pero sa kasalukuyan po, nagkon lamang po, nag-reduce na po yung gamot na aking iniinom. At yung pong sakit sa aking paa, ay alam ko, kaloob din ng Diyos na malaman ko yung miracle balm na aming pinag-uusapan kanina. Ayun po ay talagang nakatulong sa akin. Matagal pong panahon. Ako'y maglilimang taon na nagmamaneho. Eh, hindi naman po ako nagpapatingin na sa doktor. Kada po magpapatingin, ayun daw po ay yung underlying health condition ko, yung diabetes. Ay ang layo naman kasi kanan pala yung sumasakit at saka hindi naman laging masakit pag lang nagmaneho ako. Pero awa po ng Diyos ngayon ay nangangalay na lang. Kaya alam ko lahat ng mga bagay na yan na ibinibigay sa amin, hindi man po kayamanan o hindi man po material, ay yan po alam ko naniniwala yan po yung galing sa Panginoon. Yan po yung blessing sa amin. Napakalaking blessing po sa bawat isa sa atin na kahit sa ating mga pamilya ay walang may nararamdaman sapagkat yung ating po mga panalangin
ay idinidinig talaga ng Panginoon pagka tayo'y naririto sa kanyang banal na gawain at tayo'y mananatili. Patuloy po 'yan. Huwag na po nating hantayin. Hindi ko na po hinahantay sa aking sarili na ako ay susubukan pa ng Panginoon. Kaya although hindi po ako nakaka-attend na regular, lalo-lalo na sa prayer meeting, sa prayer night, pero alam ng Panginoon, basa niya aking puso at alam ko naman na siya ang nakakabasa ng ating mga puso. Wala nang ibang makakabasa ng ating mga puso. Kaya alam ko, lagi siyang naandyan. Napakalaking blessing na po yung hindi po hindi po tayo nagkakasakit, wala po tayong nararamdaman kahit ano. Although siguro po yung ating mga nararamdaman sa ngayon ay siguro po normal na yun sa mga lalo't sa mga kagaya nating umiidad na yung mga sakit sa katawan, sa paa, sa mga tuhod. Normal po siguro yan, ngunit hindi po ipagkakaloob ng Diyos na tayo ay ayaw ko pong ibig ko po sabihin ayaw ko pong dumating yung panahon na ako'y susubukan pa ng Panginoon. At yan lamang po mga kapatid at maraming salamat po. At nawa ay nakapulot po kayo ng kaunting aral sa aking ibinahagi sa inyo. God bless us all. Ngayon naman po ay marinig po natin si Brother Albert. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi riyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Magandang hapon naman din sa ating mga kapatid sa UK. At magandang araw sa sino man taong maaring makapakinig ng mga salitang ito ng ating Panginoong Hesukristo. At sa araw pong ito ay nagbahagi ang ating minamahal na kapatid si Brother Randy ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Hebreo chapter 6 verses 1 and verse 1 and the following. At ito nga po ay mababasa natin dito, chapter 6 verse 1. Ayan. Ang kanya namang paliwanag dito ay maganda naman at nabanggit din niya yung tungkol sa bautismo. Kasi yung bautismo po ay utos ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi po yun isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala sapagkat yan po, lahat po ng kautusan ng Diyos o lahat ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo ay mahalaga at importante po ito para sa kaligtasan. Every commandments of our Lord Jesus Christ are vital for our salvation. Mahalaga para sa ating kaligtasan. Ito, sinasabi po rito, tayo po kasi mga kapatid, pumapasok sa aral na totoo. Bakit ko po nasabing totoo? Kasi ang salita po ng Diyos ay garantisadong talagang totoo na hindi natin dapat na pag-alinlanganan na sundin kung ano ang kanyang sinasabi. Kasi babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Titus chapter 1 verse 2, ito po sinasabi, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Alam po ninyo, ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Kaya mayroon sinasabi yung iba na lahat daw ng bagay magagawa ng Diyos. Hindi po lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Ang Diyos po ay limitado ang kanyang mga sinasabi sa katotohanan. Bawal sa kanya ang magsinungaling. Kaya sabi po rito, in the hope of eternal life, which God, who does not lie. Alam ninyo mga kapatid, habang pinabasa natin ito po ay garantiya na ang kanyang mga salita ay ating mapanghahawakan. Ito ay garantiya na totoo
ang mga sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kautusan, totoo. Kaya every time na tayo ay nagkakaroon ng ganitong pag-aaral ng kanyang banal na salita, pumapasok tayo sa totoo, sa makatotohanang bahagi ng ating buhay. Ano po ibig ko sabihin ng makatotohanang bahagi ng ating buhay? Kasi dito po sa mga makatotohanang salitang ito ng ating Panginoong Hesukristo, nakasalalay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya hindi po ito biruan at hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Wala po sa Kanya ang pagsisinungaling. Kaya't kapag nagsalita siya ng isang bagay o nagbigay siya ng isang kautusan, ito ay totoo. Kaya sabi rito sa Titus 1:2, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Yun yung pagsisinungaling walang-wala sa salita ng Diyos yun. Ito po, basahin natin. Dito po sa aklat ng Hebrew, binasa ito ni Randy, chapter 6, verse 18. Dito binasa ni Randy sa verse 1 yung kanyang binasa. Pero sa 18 po, ito sinasabi, hindi makapagsisinungaling talaga ang Diyos. Ito ay garantiya na totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. God did this so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take the hold of the hope set before us may be greatly encouraged. So tayo pala mai-encourage sa mga salita ng Diyos. Bakit? May garantiya na imposibleng magsinungaling ang Diyos. Pag sinabi niyang huwag natin gagawin. Pag sinabi niyang gawain mo, gawain natin. Bakit? Kasi imposible sa Diyos ang magsinungaling. Guarantee na ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot sa pagsunod sa kanyang kalooban. Maging ito man ay maging dahilan ng paghiwalay ng ating mga kaibigan, ng ating mga minamahal sa buhay. Kasi ang priority dapat sa ating pagkatao, sa ating buhay ay ang Diyos. Secondary lang ang lahat ng bagay. Kaya dapat ang piliin natin lagi ay kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ngayon, balikan natin yung kay Brother Randy na kanyang binasa dito sa aklat ng Hebrew chapter 6 verse 1 and the following. Therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that leads to death, and of faith in God. Kasi tayo nahiratin na ang Diyos laging mapagpatawad. Very elementary yung alam natin, hindi na tayo mag-high school, hindi na tayo mag-college. Anong ibig sabihin dito ni St. Paul? Dapat intindihin natin yung mga mataas na uri ng aral ng Biblia. Na ano ibig sabihin? Hindi laging lahat ng ating nagagawang pagkakasala ay kapatapatawad. Mayroong kasalanan na walang kapatawaran at yan ay dapat na maintindihan natin. Mataas na uri ng aral na dapat nating maintindihan. Kasi tayo nahirati nung araw sa mga una nating sistema ng pananampalataya na okay, kahit na nagawa mong kasalanan leads to death, sige, magsisi ka lang, okay lang. Pero gusto ng Diyos na pataasin natin ang ating kaalaman. Merong kasalanan na walang kapatawaran. At dapat nating maintindihan yan, mga kapatid.
Basahin natin dito sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 14. Ayan. Verse 16. Ito. Merong dapat natin maintindihan mga kapatid, hindi lahat ng kasalanan may kapatawaran. May kasalanan na walang kapatawaran. Tayo kasi nahirati sa elementary teaching na, okay, magkasala ka na magkasala, lahat yan may kapatawaran. Hindi. Merong parte na hindi ka napatatawarin ng Diyos. Merong kasalanang hindi ka napatatawarin ng Diyos. Merong aral pa na yung sinasabi ng mga born again Christian, OSAS. Once saved, saved forever. Once na ikaw ay tinanggap mo sa Jesus at ikaw ay naligtas, ang kaligtasan mo yan forever na. Kahit ikaw ay gumawa ng masama, magnakaw ka, pumatay ka, ikaw ay ligtas na. Meron silang aral na gano'n. Pero hindi po gano'n sa Biblia. Meron sa Bibliyang kasalanang may kapatawaran, pero meron din namang kasalanang walang kapatawaran. Ito po sinasabi. Dito sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 16, ang sabi po ay ganito. If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them, you should pray and God will give them life. I refer to those sin does not lead to death. There is a sin that leads to death, and I am not saying that you should pray about that. All wrongdoing is sin, and there is a sin that does not lead to death. So, bilang pagtaas ng ating karunungan sa Biblia, dapat natin i-consider ang mga aral na ito ni St. John sa kanyang sulat sa 1 John chapter 5 verse 16. We have to consider this, my dear brothers and sisters. If you want to grow your knowledge about salvation, about God, we have to learn a little bit higher learning. Kaya sabi roon sa binasa ni Brother Randy sa Hebrew chapter 6 verse 1, therefore let us move beyond the elementary teaching. Dapat tayo hindi lagi elementarya. Dapat maging high school. At tayo nga, we are growing our knowledge about salvation, about God. Dahil sinasaliksik natin ang kanyang banal na salita. Ayan o. Therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity. Kasi kung lagi na lang tayong baby Christian, parang baby, parang ang buhay mo easy-easy lang. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay kailangan ikaw ay humantong sa pagiging matured Christian. Na ibig sabihin, yung mga salita ng Diyos ay lumalalim, lumalawak ang iyong kaalaman. Hindi mananatiling ikaw ay baby Christian. Hindi ka mananatiling ikaw ay elementary. Dapat dumating sa iyo ang maging high school ka at makapag-aral sa university. Yun ang pagiging matured. So, tungkol sa kasalanan, nasabi ng Biblia, kung tayo gusto nating maging matured Christian, hindi lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. May kasalanan na walang kapatawaran. At ito dapat na maintindihan ng mga Kristiyano in order to become matured Christian. Ibig sabihin, hindi nagbibiro ang Diyos. He doesn't lie. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya yung mga turong ito, totoo na dapat na ilagay natin sa ating puso at sa ating isipan. Maging maingat tayo sa ating pagkilos, sa ating pagsasalita, sa ating mga ginagawa. Dahil
we are growing to become a matured Christian. Aaralan tayo na mas malalim. Ayan, o. Ang sabi rito, not laying again the foundation of repentance. Kasi nung tayo mga elementary pa, akala mo lahat ng kasalanan pwedeng patawarin. Pero nung dumating ka na ng high school at ng college o ng university, hindi pala lahat ng kasalanan may kapatawaran. Meron palang kasalanan na walang kapatawaran. Ngayon, move ka na sa pagiging elementary. Aakyat ka na ng pagiging high school. Bakit? Meron ka ng kaalaman ngayon na hindi pala lahat ng ating pinagagawa may kapatawaran. Meron palang kasalanan na walang kapatawaran. At yun ang sinasabi ni St. Paul dito, na dapat iwan na natin yung mga elementary teaching. Dapat tayo, we have to grow forward to maturity. Kailangan tayo umunlad sa kaalaman at pagiging matured sa ating pagiging buhay Kristiyano. Now, ngayon, bakit nasabi ito ni St. Paul na iwan na yung elementary? Kasi nga, yung mga sa unang aral ng pag-aaral natin as a Christian, akala natin okay lang yung mga kasalanang ginagawa natin. Pero ngayon, tayo'y pauunla rin sa kaalaman, mayroong bawal. Halimbawa, ito po, hinabi ni Brother Randy, ituloy lang natin ang pagbata sa verse 4. It is impossible for those who have once been enlightened. Ito, mataas na aral na ito. High school na ito. Who have tasted the heavenly gift. Who have shared in the Holy Spirit through baptism. Sabi nga ni Brother Randy. Kaya tama yun, sabi rin niya na bago tayo magkaroon ng baptism, dapat siguraduhin natin na ang ating sarili ay meron ka ng sufficient enough to control yourself and emotion, not to commit grave sin. Kasi pag ikaw ay nabaptize na, ay kailangan talagang 100% obedient. Hindi naman nangangahulugang nabaptize kay nagkasala kay grabe na yon. Kagaya ng sinabi ni St. John, may kapatawarang may kasalanang ikamamatay at may kasalanang hindi ikamamatay. Ngayon, bilang paglago ng ating kaalaman tungkol sa Diyos, iwan na natin ang pagiging elementarya, kailangan dagdagan na natin ang ating kaalaman. At ito nga, dinadagdagan na niya ating kaalaman. It is impossible for those who have been once enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away to be brought back to repentance. Pagka kasi marami ka ng alam sa salita ng Diyos, alaman mo na, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid, huwag mong nanatsain ang mga bagay na ng iyong kapwa o ng iyong neighbor. Yan. At iyong binayulate yun, ay nagiging grave sin yun, my dear brothers and sisters. Kaya, maigi, wala pa tayong baptism. Kasi yung baptism kasi, nagiging temple of the Holy Spirit ang ating katawan. Nakatira na ang banal na Espiritu. At kapag nilabag mo ang kautusan ng Diyos, ikaw ay nagkakasala sa Espiritu ng Diyos. At ang magkasala sa Espiritu ng Diyos, walang kapatawaran. Yung dating hindi grave sin, nagiging grave sin kasi tinanggap mo na ang Espiritu niya through baptism. Batahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Ito sabi,
Don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? So, pagka pala ikaw ay nabaptize, tinanggap mo ang banal na Espiritu, naging templo na ng banal na Espiritu yung katawan, pagkatapos ikaw ay makikiapid. Pagkatapos ikaw ay gagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, nagkakasala ka sa Espiritu Santo na tinanggap mo through baptism. At sabi ng Biblia, ang magkasala sa anak may kapatawaran. Pero ang magkasala sa Espiritu Santo na siyang nananahan sa iyong puso at sa iyong pagkatao, walang kapatawaran. Kasi baka lumayas ang Espiritu Santo sa loob. Alam po ninyo, kahit na ikaw ay nabaptize at tinanggap mo ang banal na Espiritu, may posibilidad na umalis ang banal na Espiritu sa iyo kapag ikaw ay gumagawa ng masama. So, bago tayo humantong sa baptism, dapat isigurado natin ang ating sarili na handa tayong ganapin ang lahat ng kanyang kalooban at umiwas sa pagkakasala sapagkat nauupen ang banal na Espiritu. Nananahan sa atin ang Panginoong Hesukristo at ang ating Ama sa langit. Nagiging templo nila ang ating katawan kapag tinanggap natin through baptism. Tinatanggap natin sila through baptism. Basahin natin ito, my dear brothers and sisters. Dito sa John chapter 14, verse 23, ito sinasabi, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Kailan nagiging tahanan ng Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo ang ating katawan? Sa pamamagitan ng bautismo, tinatanggap natin ang kanyang banal na Espiritu. Kaya sabi ni St. Paul doon sa binasa ko kanina, dito sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? So tinatanggap natin ang Espiritu ng Diyos kapag through baptism. Kaya bago tayo magbautismo, kailangan tayo matured Christian. Meron tayong self-control. Magkukontrol na tayo sa ating sarili. Kasi yun ang bunga ng banal na Espiritu, self-control. Basahin nga natin, Galatians chapter 5, verse 22. Ito sinasabi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Yung pala ang bunga ng Holy Spirit. Once that you violate the commandments of God, nagkakasala ka sa Espiritu na yun tinanggap at sa Espiritu na namumugad at namamahay na sa iyong pagkatao. Unang-unay sa iyong puso at sa iyong isipan. Ang dapat na makita sa atin after the baptism na tinanggap natin ang Espiritu Santo, itong mga bungang ito. But the fruit of the Spirit is love, joy. Ang joy ng Panginoon kasi hindi doon sa mga circumstances na nagaganap sa ating buhay. Kahit na ikaw ay nawalan ng trabaho, lumayo ibang mga kaibigan mo, pero meron kang joy sa iyong puso. Bakit? Kasi ang iyong ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos. Meron kang kapayapaan, meron kang kabaitan, kabutihan, katapatan, gentleness, self-control, meron kang pagpipigil sa iyong sarili, lalo na sa paggawa ng masama. Meron ka ng sapat na kontrol. Bakit? Kasi tinutulungan ka ng banal na Espiritu upang
ang mga bungang ito ng Espiritu Santo mag-manifest sa ating buhay. So, sabi nga ni Brother Randy, ay dapat yung pag tayo nabaptize na talagang we are matured Christian already. Alam na natin, malalim na yung ating kaalaman tungkol sa mga kautusan ng Diyos, yung mga don't and do na dapat nating hindi gawin at dapat nating gawin. Alalahanin natin, ang banal na Espiritu ay tinanggap natin o tatanggapin natin. Basahin na nga natin dito sa Biblia para mapatunayan ko sa inyo na tinatanggap natin. Dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38. Tinatanggap through baptism ang Holy Spirit. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So by the time that you will be baptized, the Holy Spirit will enter into your heart, into your being, to be with God, para ikaw ay laging nasa sa presensya ng Diyos. Hindi ka nag-iisa, kasi yung banal na Espiritu ay kapangyarihan ng Diyos sa ating pagkatao, sa ating buhay. Baka merong gustong mangulam sa inyo after the baptism, that you receive the Holy Spirit, walang kapangyarihan ng Espiritu ng masama para pumasok sa katauhan ng isang tao. Why? Kasi naninirahan ng sa iyong banal na Espiritu Santo. So my dear brothers and sisters, pero ang banal na Espiritu pwedeng umalis. Pwede pa rin umalis yan. Karagdagang kaalaman na naman sa atin. Ang banal na Espiritu pala, pag tinanggap mo, pwede rin palang umalis. Saan ba natin makikita yun? Sa aklat ng dito sa aklat ng Salmo, sa aklat ng awit. Ito po ay panalangin ni David. Ang sabi po niya rito, "Create in me a pure heart." Psalm chapter 51 verse 10. "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me." Pwede kasing kuhanin ng Diyos ang banal na Espiritu na iyon tinanggap through baptism kapag ikaw ay nakagawa ng mabigat na kasalanan. Ito ay sinalita ni Haring David nung magkasala siya kay Urias. Kasi inagaw ni Haring David ang asawa ni Urias, isa sa kanyang general, na ang pangalan ng asawa ni Urias ay si Betseba. Si Betseba na ina ni Haring Solomon. Yung unang naging anak ni Haring David kay Betseba ay namatay. Namatay dahil yun ay sinabi ni Propeta Nathan. Pero nung mamatay na si Urias, kinuha niyang asawa, naging tunay na asawa na niya si Betseba, nagkaanak sila na si Solomon. At yun ang naging hari na sumunod kay Haring David. Na si Haring Solomon, walang hiniling na ibang bagay. Ang hiniling lang niya ay karunungan o wisdom. Kaya sa buong naging hari ng bansang Israel, walang tatalino kay Haring Solomon. Bakit? Ay kasi pinagkalooban siya ng karunungan ng Diyos. So mapapalayo ko ng istorya. Ang akin lang ibig banggitin sa inyo, kahit tinanggap na natin ang banal na Espiritu at magpapakalublub ka muli sa pagkakasala, maaalis uli yun. Pwedeng alisin ng Diyos. Kaya nga sabi rito sa Psalm 51 verse 11, "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." Pwedeng kuhanin ng Diyos muli, alisin
ang banal na Espiritu Santo. So my dear brothers and sisters, karagdagang kaalaman. Now, doon sa binasa ni Brother Randy, balik ulit tayo doon sa 6:4. Ayan. It is impossible for those who have been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away. Ayun nga naman, pinagpala ka na ng Diyos. Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, tinanggap mo yung lahat ng iyong mga hinihiling. Nabaptize ka pa. Dito kasi nabaptize to eh. Pero tayo, wala pang baptism. Kaya nga, may panahon pa tayo mag-isip, my dear brothers and sisters, kung talaga bang kayo'y dito sa Church of God in Christ Jesus, o ikaw ay mamamangka sa dalawang ilog. Dapat maging pirmi na ang isipan mo na dito ka na. As a matured Christian, panghahawakan natin ng matibay sa ating sarili ang kanyang mga aral, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. Huwag kayong matakot na hindi sundin. Matakot kayo na labagin. Pero matuwa kayo na sundin ang kanyang mga utos. Ang nakakatakot ay yung labagin. Ayan. Ano bang kasalanan yung nagiging mortal na kasalanan para sa ating kaalaman? Itaas natin ang pag-aaral dito sa aklat din ng Hebrew. Hebrew chapter 10, verse 26. Ayan. Ito, nagiging mortal sin, my dear brothers and sisters. There is a possibility na yung banal na espiritu mawala muli sa iyo. Ito po sinasabi, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Alam po ninyo, ibig sabihin, if we deliberately, pag kinukusa mo na labagin, narinig mo na sinasabi ng Biblia, huwag makikiapid. Narinig mo na, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magchichismis. Pasakop ka sa iyong asawa. Pero patuloy mo pa rin nilalabag. Ikaw ang sumasakop sa halip na ikaw ang napasasakop, ay merong kaukulang bagay na magaganap. Kuminsan nagkakaloko-loko ang buhay kapag ang namumuno sa isang pamilya ay babae. Sinasabi yan ng Biblia at pinatutunayan ng Biblia na mayroong mga pamilya na talagang ang nanguna ay babae na napahamak. Hindi dapat na maganap yon, my dear brothers and sisters. Kasi utos ng Biblia na hindi dapat na mamuno ay ang babae sa pamilya. Kailangan sila ay matutong pasakop sa kanilang asawa. So my dear brothers and sisters, nagiging mabigat ang kasalanan kapag deliberately kinukusa mo ng labagin. Nagiging mabigat na ang ating kasalanan. At yun ang sinasabi ng Biblia na walang kapatawaran. Uulitin ko ulit basahin sa inyo. Hebrew chapter 10, verse 26. If we deliberately keep on sinning after we have received, pag deliberately talagang kinukusa mo na. Narinig mo na pero sige pa rin, nilalabag mo na. After we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Wala na palang kapatawaran yon, my dear brothers and sisters. Bakit? Anong dahilan? But only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God.
Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserved to be punished who have trampled the Son of God underfoot, who have treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? So yan po kasi kaya nagiging mortal sin. Now, may tanong, ay paano po Brother Albert, nung ako magkaroon ng another wife or another husband, ay hindi ko pa po naririnig ang salita ng Diyos na yan. Hindi pa ako aware na meron palang ganyang kautusan. Meron pong kapatawaran sa ganon. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, kung narinig mo na. Pero kung ngayon mo lang narinig na ganito pala, kapag deliberately na nilabag mo, doon na pumapasok tayo sa pagkakasala. Pero kung wala ka namang narinig na ganyan, pagkatapos nakiapid ka, wala ka pang aral na narinig na bawal pala yun, na ganito pala pinagbabawal ng Diyos, di ka patawaran ka sapagkat inosente ka sa iyong nagawang kasalanan. Pero ngayong hindi ka na inosente at narinig mo na bawal, ipinagbabawal ng Diyos sa mga bagay na yon at nilabag mo pa rin, doon na pumapasok ang kasalanang walang kapatawaran if you deliberately keep on sinning. So my dear brothers and sisters, ito ay mataas na antas ng aral. Yan ang ibig sabihin ni Saint Paul na tayo ay we must grow to maturity. We must grow to be matured Christian. Hindi na tayo elementarya. Tayo ngayon nasa high school na o nasa college na. Alam na natin na hindi pala kung nagkakasala ka, balik ka ng balik sa Diyos at nahingi ka ng kapatawaran. Pagka meron palang klase ng kasalanan na walang kapatawaran sa Diyos. At yun yung pagkakasala na talagang kinusa mo ng gawain na pagkatapos mong nalaman ay nilabag mo pa rin, doon pala pumapasok ang tunay na kasalanan. Katulad din yan ng ating magulang na nagsasabi sa atin na lumayo sa ganito, sa ganyan, sa mga bisyo, pero nilabag mo pa rin, magagalit ang iyong magulang dahil sinabihan ka na huwag kang babarkada sa masasama. Nabanggit nga ni Brother Andy yung pagsama sa masasamang tao. Totoo po yun. Kaya tayo sa Pilipinas may kasabihan, sabihin mo sa akin kung sino mga kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Malaki ang impluensya ng mga kaibigan sa buhay ng isang tao. Kaya dapat pipiliin din natin ang ating magiging kaibigan. Kasi kapag kang napili mong kaibigan, ay magsasadlak sa iyo sa kapahamakan at maglalayo sa iyo kay Kristo, mas maganda'y, mas maagay layuan mo na siya. Now, my dear brothers and sisters, saan natin makikita yun? Sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 33, ito po sinasabi. Do not be misled. Bad company corrupt good character. Kahit na ganong kabait ka, mabait na anak, pero nakabarkada mo yung mga drug addict. Napakabait mong anak, ikaw ay masipag mag-aral at nandong nag-aaral ka masipag, pero ang nakabarkada mo ay addict. Nakabarkada mo ay lasinggero. Nakabarkada mo ay sugarol. Ang magaganap sa iyong buhay mula sa iyong mabuting karakter at pag-uugali, maiimpluwensyahan ito ng masamang ginagawa ng iyong tinanggap na kaibigan. Kaya sabi rito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character.
Ang masamang kaibigan ay nagpapasama sa ating pag-uugali. Ano ba sa Tagalog yun? Basahin nga natin sa Tagalog. First Corinthians chapter 15 verse 33. Ito po sinasabi, verse 33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Mas magaling na ating piliin ang ating mga magiging matalik na kaibigan, my dear brothers and sisters. Piliin natin yung mga taong malapit sa Diyos, yung kaniyang mga ginagawa ay mabubuti, kasi ang kaibigan po ay malaki ang impluwensya sa ating nagiging pag-uugali. Kung minsan mabait na padre de pamilya ay napabarkada sa mga burunggol at lasinggero, pag uuwi ngayon niya sa bahay, galit na siya sa kanyang pamilya. Maaari pansaktan ang kanyang pamilya. So my dear brothers and sisters, tinuturuan tayo ng banal na kasulatan bilang pag-unlad ng ating kaalaman na piliin natin yung ating mga makakasama, yung ating mga magiging kaibigan, sapagat ito'y malaking impluwensya sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, another thing tungkol doon sa baptism. Ganito po kasi ang istorya ng baptism. Kasi akala natin baptism, ilulubog ka lang sa kwan, ganun-ganun lang. Malaking may hiwagang nakapaloob doon. May mga bagay na nagaganap doon sa bautismo. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Romans chapter 6 verse 3. Ito po sinasabi. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Alam po ninyo na namatay sa krus, yun yung katawang makasalanan natin. Pinagbayaran ng katawan ni Jesus. Pinagbayaran ng katawan ni Kristo. At tayo, pag binabautismuhan pala, nakakasama sa kanyang kamatayan. Anong kamatayan yun? Kamatayan sa ating lahat ng kasalanan. Ang kahulugan ng bautismo. Tayo ngay nangalibing sa verse 4. Romans chapter 6 verse 4. Tayo ngay nangalibing, nakalakit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ayun palang bautismo natin, nakakalakip tayo sa kamatayan ni Kristo. At ano ba ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo? Yung ipinako sa krus, yun ay kasalanan ng buong sanlibutan, na yun ang kanyang ibinayad sa ating. Kaya kapag tayo binautismuhan, nahuhugasan lahat ang ating mga kasalanan. At ano magaganap kapag tayo na bautismo? Pag-ahon sa tubig, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayong makakalakad sa panibagong buhay. So paglubog mo sa tubig ng bautismo, yun ay palatandaan ng kamatayan na kalakip ng ating Panginoon Jesucristo, na yung katawan niya na nagdala ng sangkatutak na kasalanan ng tao ay inilibing sa tubig. At sa pag-ahon mong muli sa tubig, ikaw ay magkakaroon na ng isang panibagong buhay na kalakip ng banal na Espiritu na siyang magdidikta sa iyo sa bawat sandali ng iyong buhay. So my dear brothers and sisters, kapag tinanggap mo na ang banal na Espiritu, ano ngayon ang mga nagiging bunga ng bautismo? Ayun, balikan natin uli yung Galatia. Nasaan ba yung Galatia? Ito, Galatia chapter 5 verse 22. Dapat ito makita after the baptism, yung bunga ng banal na Espiritu. Dato po ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtitigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So my dear brothers and sisters,
as what the Holy Scripture is saying to all of us today, na tayo ay iaangat niya mula sa elementary, magiging high school tayo, dadalhin tayo sa kolehiyo o sa universidad, na ang ibig sabihin, palalaguin ng Diyos ang ating kaalaman. At ngayon, eto na nga, lumalago tayo sa kaalaman, meron palang kasalanan na may kapatawaran, meron din palang kasalanan na wala ng kapatawaran. Ang walang kapatawaran ay yung pagkatapos mong malaman ang mga kautusan ng Diyos, ay patuloy mo pa rin gagawain, lalabagin. Ito ay mga kasalanang wala ng kapatawaran at hindi na mababayaran ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa krus. So, as a matured Christian, we have to obey all the aspect of our salvation, especially the commandments of our Lord Jesus Christ. May the Lord our God bless you all. Amen.
Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At muli na lang po kaming magkasama-samang mga magkakapatid, Panginoon, upang makinig po ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa kay Brother Albert, sa mga napakinggan namin, Panginoon, na kanyang paliwanag na inyong mga salita, Panginoon. Naway lagi niyo pa siyang gabayan at proteksyonan, Panginoon, at bigyan niyo pa siya ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, upang mas marami pa siyang matatagpuan, Panginoon, ma-search, Panginoon, na inyong mga banal na salita na may babahagi niya sa amin, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit ninyo sa kanya, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nakikinig sa inyong mga salita na inihahatid ni Brother Albert, Panginoon, at gusto po namin, Panginoon, na masunod ang inyong mga kagustuhan, Panginoon, na maging mabuti, Panginoon, maging mabuting tao kami, maging mabuti sa aming mga kapwa, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, sa aming pamilya, Panginoon. Dahil yun po, Panginoon, ang inyong kagustuhan na mabahagian namin, Panginoon, sa aming mga nalalaman, may bahagi namin sa aming pamilya, Panginoon, at sa mga kakilala namin, Panginoon. Hindi lang po, Panginoon, sa mga kakilala namin, kung maaari lang po, Panginoon, may bahagi pa namin sa buong mundo, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. At naway puspusin mo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Lord. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Hugasan niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo upang kami po, Panginoon, ay karapat-dapat na tumanggap, Panginoon, sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagtawag sa amin, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa paggamit ninyo sa lahat ng aming mga kapatiran dito, na mga kasama kong nakikinig din, Panginoon, kay Brother Albert, Panginoon, kila Sister Shirley, kila Brother Randy, at naway kami po, Panginoon, na mga nakikinig, Panginoon, ay balang araw, Panginoon, makabahagi din kami ng inyong mga banal na salita, Lord. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami basta-basta, Panginoon, na makapagbahagi ng inyong mga banal na salita hanggang hindi po namin, Panginoon, malalaman na ang lahat ng mga katotohanan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na mas marami pang mga proseso, Panginoon. Kaya dapat po, Panginoon, ay sundin po namin, Lord, na makinig talaga sa lahat ng mga paliwanag ng mga nakakataas sa amin, Panginoon, lalong-lalo na si Brother Albert, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway gabayan niyo rin po, Panginoon, ang aming buong pamilya, Panginoon, na malalayo sa amin, sa Pilipinas, Panginoon. Ang lahat ng mga pamilya namin, Lord, lalo na, Lord, sa aking pamilya, Panginoon, sa aking mga anak, sa aking mga apo, Panginoon. Naway lagi niyo po silang i-guide, Panginoon, upang sila po, Panginoon, ay matuto, Panginoon, at lubos-lubos po, Panginoon, na matuto, Panginoon, sa lahat ng inyong mga salita, Lord. At naway magsilaki po, Panginoon, ng aking mga apo, Panginoon, na may takot sa inyo, Panginoon. Ikinagagalak ko po, Panginoon, na sa ngayon ay unti-unti na silang nag-aaral, Panginoon, at mayroon na silang mga natutuhan, Panginoon, sa pakikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Naway kami po, Panginoon, lahat ay puspusin ninyo, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay magpatuloy sa aming mga napag-aralan, Panginoon, at aming mga napakinggan, Panginoon. Naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan at mahaba pang buhay, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay makatupad po, Panginoon, sa inyong kagustuhan, Panginoon. Naway dadami pa po kami, Panginoon, na kasing dami ng buhangin, Panginoon, upang kayo po, Panginoon, ay malugod sa amin, Panginoon. Naway proteksyonan niyo rin po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, ang mga kaguluhan na mga nangyayari, Panginoon, ang mga kalamidad, Lord. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Pati na po, Lord, itong aming bansang kinatungtungan, Panginoon. Naway patuloy niyo rin pong proteksyonan, Panginoon, at naway
Patuloy niyo pong bigyan po ng biyaya, Panginoon, ang aming mga employer, Panginoon, upang kami po ay pakabahagi din po, Panginoon, nang kami po, Panginoon, ay magpatuloy sa paghahanap buhay, Lord. Makatulong din po kami, Panginoon, sa aming mga pamilya at sa lahat po ng mga nangangailangan, Panginoon, lalong-lalo na po, Lord, sa aming mga kababayan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hanggang sa susunod na linggo, Lord, naway muli po kami magkasama-sama, Panginoon, at muli kaming at dadami pa kami, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin, sa inyong kabutihan pa sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat at hanggang sa isang linggo po. Tayo po'y magsama-sama muling makinig ng inyong maputing balita. May God bless us all.